Sige mga tao, may mga nakakainis akong mga video para sa inyo. Hindi ito para magpagalit. Hindi ko alam kung bakit tinatawag ng iba na rage bait to. Basta hindi ko inedit ang mga video na to. Hindi rin ito mga AI-generated na video. Sinasabi lang nila ang gusto nilang gawin at ipinapasa ko lang sa inyo. Siguro gusto nilang marinig nyo yon, kaya tinutulungan ko sila. Sa tingin ko, mahalagang mapanood nyo ang mga video na ito para mas maraming tao ang maging mulat sa nangyayari sa paligid nila. Sa ngalan ng multiculturalism, tolerance, at diversity na sinasabing lakas natin. Pasensya na kung marami akong video. Nakakagalit kasi ang mga ito. Simulan natin sa taga-suporta ni Soran Mindani, ang misteryosong Islamistang ito. Itong babae, tingnan nyo. Sa tingin ko, dapat i-deport ang ilan sa kanila dahil pinapangit nila ang pangkalahatang itsura ng bansa nyo. Pero pakinggan nyo siya. Sobrang peke ng ngiti niya. Diyos ko, paano niya nalokong maraming tao? Tanging mga makakaliwa lang. Tanging mga makakaliwa ang madaling malinlang ng pagpapakitang tao at pag-apela sa mga hindi maaabot at matataas na ideal. Hindi ikaw si Rahman! Ikaw si Muhammad! Ito ang mga badge ng mga baboy. At ito naman ay Ang badge ni na Alice at Ella! ng mga baboy! Sa lapis na tayo! Sa lapis na tayo! Sa lapits na tayo! Sa mga baboy! Sino maaaring magpakilala gamit ang pangalan ng Islam? Hinihikayat niya ang pag-aaklas. Hinihikayat niya ang mga Muslim sa NYPD na iwanan ang kanilang mga pwesto dahil para raw sa mga baboy ang mga badge na ito. Balat kayo mga Magpakita kayo ng respeto sa kanila! Magbigay kayo ng respeto sa mga baboy! Okay, Alam mo, hindi ko talaga kayang maging pulis. Ako, baka nagwala na ako. Baka todo police brutality na ginawa ko sa babae ron. Pero tingnan mo siya. Magbaba-backtrack pa siya, aatras lang. Ako si Sam! Respeto naman sa pangalan na yan! Ako si Sam! Respeto naman sa pangalan na yan! Respeto naman sa pangalan na yan! Hindi ba't pananakit na yon? Halimbawa, kung may sumisigaw sa mukha mo, tapos sila pa ang dumedepensa sa mararahas na kriminal sa dahilan na, siyang nagprovoka sa kanya. Dumating ang isa pang NYPD na pulis at sinabi, "Pwede kang umatras, ako na ang papalit." National line! Tatamin mo! National line! Tatamin mo! Basta lang ba? Hindi pa ako tapos. Nilalason pa pati isipan ng mga anak nila. Sinasabi ko, ipa-deport na sila bago pa sila maging parang malignanteng tumor tulad ni Ilhan Omar. Pakinggan mo ang kalokohan to. Inosente at pwede sanang maging maayos ang mga batang ito. Kung nawala ng unang henerasyon, pwede nating hubugin ang susunod na henerasyon para maging proud at mabubuting Amerikano at mabigyan ng tamang edukasyon. Pero hindi. Alam mo kung bakit? Hindi sila nandito para makibagay. Hanapin ko yung video ng isang Muslim. Hindi ko yung gawa-gawa. Pakinggan mo mismo siya. Hindi nahihiya si Allah sa katotohanan. Hindi namin sinasabing ang Islam ay para lang mamuhay kasama ng iba't ibang relihiyon at magkaibigan tayong lahat. Ang relihiyong ito ay ipinadala upang mangibabaw sa mundo. Ipinadala ito upang maging higit sa lahat, upang patayin ang liwanag ng bawat ibang relihiyon at maging mas mataas kaysa sa mga ito. Hindi kami nahihiyang sabihin ito at wala kaming nakikitang dahilan para mahiya na ang relihiyong ito ay ipinadala upang mangibabaw, burahin, alisin ang bawat ibang relihiyon, takpan ito, maging higit dito upang iwanan ng mga tao ang bawat relihiyon at tanggapin ang Islam. At kung kinakailangan ng pakikipaglaban upang makamit ito, kinakailangan ng pakikipaglaban upang makamit ito. Dahil ang pinakadakilang layunin kung bakit ipinag-utos ang jihad ay upang gawing pinakamataas ang salita ni Allah. Sila na mismo nagsasabi nito, direkta sa'yo. Kaya wala kang dahilan sabihing nabigla o naloko ka. Alam mo kung anong pinasok mo. Nakita mo paano bumagsak ang Europa at na yun nangyayari ito sa Amerika. Tingnan mo at pakinggan ng isa pang Muslim. Tapos na kaming magtago! Tapos na kami! Tapos na kaming pahirapan, saktan at husgahan! Ito ang tamang reliyon! Ito ang reliyon na kailangang mapasama ang buong sangkatauhan, Islam! At hindi kami titigil hanggat hindi ito pumapasok sa bawat tahanan.
Ulitin ninyo ang sasabihin ko. Gusto kong marinig ito sa bawat distrito. Dapat manginig ang paligid. Dapat kang manginig sa takot. Dapat marinig ito ng Brooklyn. Dapat marinig ito ng Bronx. Dapat marinig ito ng Queens. Sabihin mo ito na parang nakasalalay ang ummah dito, kapatid. Bakit mo pa tinitiis ito? Alam mo, bakit mo tinitiis? Tinitiis mo ito dahil pinalaki natin, o kahit papaano, pinalaki natin ang buong henerasyon sa ideya ng pagtitiis o pagtanggap ay isang kabutihan. Paano mo ito matitiis? Bakit mo dapat tiisin? Kriminal ito. Kriminal ito. Ito ay pagtataksil sa bayan. Hindi ko madaling gamitin ang mga salitang ito o tawaging sinungaling ang iba dahil baka nagkamali lang sila ng konklusyon mula sa maling paniniwala. Halimbawa, kung ikaw ay isang Muslim, syempre magiging tapat ka sa Islam dahil ganoon gumagana ang Islam. Kaya yung Muslim na yon, hindi siya nagsisinungaling. Siya ay, kailangan nating purihin ang mga taong ito para sa kanilang katapatan. Mga tulad ni Ma'am Dani, mga tulad ni Mehdi Hasan, ang mga taong yon ay mga sinungaling. Si Ilhan Omar ay sinungaling, pati meron ang mga yon. Sila ay nagtaksil. Malungkot, dahil ang mga batang ito ay di pa napupunta sa Somalia. Pakinggan mo sila. Mama, ako ang pinakamahusay. Uy, salamat. Ano ang gusto mong sabihin? Ang Somalia ang pinakamahusay. Somalia ang pinakamagandang bagay sa mundo. Mahal namin ito at di namin iniintindi ang opinion mo. Eh bakit hindi ka pumunta sa Somalia? Ibig kong sabihin, kung ganoon ito kaganda, bakit hindi ka pupunta doon? Malinaw na hindi ito maganda. Hindi ako nakatira sa Pakistan dahil basurang bansa yon. Ipinanganak ako roon pero wala akong kasalanan. Gusto kong magtagumpay sila, kahit bigo ang bansa nila at hindi uunlad. Hindi ako kabilang dyan dahil mas maayos ang tinitirhan ko at mahal ko yon. Dapat ako sa bansang yon. Dapat buong katapatan mo ibigay sa bansa mo. Hindi dapat 5% lang ang katapatan mo sa bayan mo o 50%. Hindi ka dapat magbigay ng kahit anong katapatan sa bansang pinagmulan mo. Dapat buo ang katapatan mo sa bansa mo. Kung magkagira ang Australia at Pakistan, lalaban ako para sa Australia. Ganun ko ito nakikita. At hindi ito nagdudulot ng kahit anong pagkailang sa isip ko o sa paraan ng pag-iisip ko. Talagang wala. Pinapatunay nito sa akin na posible ang ganoong kamalayan o katapatan. Kayang makamit ito ng kahit sino dahil nagawa ko rin. Sabi ko sa simula ng video, ito sana ang susunod din yung henerasyon. Kung di kayang iwan ng unang henerasyon ang tribo at katapatan sa ninuno, kaya ito ng mga bata. Bagong simula. Sinabi ko na kung bakit wala silang katapatan sa Amerika. Gumawa ko ng video tungkol sa mga Moroccan sa Netherlands. Kabilang ang ikalawa at ikatlong henerasyon na nagkagulo sa The Hague bilang pagdiriwang sa pagkatalo ng Netherlands sa World Cup. Ang mga pangalawa at pangatlong henerasyong Moroccan na sa Netherlands na ipinanganak at lumaki ay nagdiriwang ng pagkatalo ng Netherlands. At iyan ang matatawag mong buong-buong katapatan. Maliwanag na hindi epektibo ang ideyang ito. At mahal ko ang Somalia higit sa kahit ano sa mundo. Hindi kami hinuhusgahan ni Donald Trump. Dapat ipadeport ka ni Donald Trump. Kayong lahat. Tingnan mo, Diyos ko. Ano yan? Minnesota. Ang mga nagtatag ng Amerika ay tiyak na babangon sa kanilang mga libingan sa galit. Sige, kalimutan na lang natin ang tungkol sa mga Moroccan sa Netherlands na nagdiwang sa pagkatalo ng Netherlands sa Morocco. Mayroon pang ibang mga Muslim na walang kaugnayan sa Morocco na nakatira sa Netherlands. Sumasali rin sila sa pagdiriwang para sa Morocco, habil Muslim sila. Panurin ninyo itong video. Tingnan ninyo ang mga taong ito. Mga lalaki. Mga lalaki. Kausapin niyo ako. Sino ang mananalo ngayon? Pare, alam mo panalo ka ngayon? Nabibiyo ka. Tara na! Tingnan mo to. Tingnan mo ang tanga na to. Malamang sumali ito sa tingin ko na nakatira sa Australia. Bakit niya mas pinapanigan ng Turkey kaysa Australia? Alam mo kung bakit? Muslim din ang Turkey. Pero wala namang kinalaman. Hindi ko nasasabihin ang trato sa kanya sa Turkey dahil sa kulay ng balat niya. Pero kalimutan na natin yon. Mas naising suportahan ng Turkey, kapwa Muslim na bansa, kaysa Australia na nagbigay sa kanya ng buhay na tinatamasa niya ngayon. Pare, kung ako ang naging diktador ng Australia, hindi ko gagawin yon. Sususpendihin ko ang konstitusyon. Magsisimula akong magpa-deport ng mga tao. Sisimulan kong tipunin sila. Hindi karapat-dapat ang mga taong ito sa magagandang bansang ito. Kailangan nating ibalik ang kaayusan. Paano natin gagawin yon? Sige, hindi pa ako tapos. Mayroon pa akong mga video. Panuorin mo itong video na ito. Pansinin mo ang galit nila sa kanluran at sa bansang tinitirhan nila. Hanggang kailan mo ito titiisin? Pakinggan mo
Ang babaeng ito. Sasabihin ko ito ng dahan-dahan para maintindihan mo. Ayos lang ako. Hindi tayo lumilipat sa Amerika dahil akala natin mas maganda ito. Talaga? Kuwento mo pa. Lumipat kami dito dahil mas hindi gaanong masama. Mukhang kailangan mo pa rin paghusayin ang Ingles mo. Mas kaunti kasi ang trabaho. Ang worse ay comparative ng mas masama. Hindi tama ang less more bad, pero sige. Hindi kasing sama tulad ng ibang bansa. Hindi yon mukhang sapat na dahilan para iwanan mo ang bansa mo para sa akin. Dahil tanga ka. Tangga tayo. Bakit ka pa pupunta sa bansa ng mga tanga? Nakakatawa namang isipin na lumipat kami dito dahil lang sa hotdog at baseball. Pumupunta kayo dito kasi bulok ang mga bansa ninyo. Walang hukbong sandatahan. Pero malalaki ang ego na parang superpower. Kaya binubomba ang mga bansa ninyo. Sira ang kalsada ninyo. Galit sa inyo ang politiko. At walang maayos na infrastruktura. Kaya lumilipat kayo sa ibang bansa. Pero kapag lumipat kayo sa mga mauunlad na bansa, dinudurog pa rin kayo ng sarili ninyong ego. Dahil iniisip ninyo na mas mataas ang reliyon ninyo. Iniisip ninyo na mas mataas ang lahi ninyo. Iniisip ninyo na mas mataas ang kultura ninyo. Pero nakaluhod kayo sa isang banyagang bansa na talagang kinamumuhian ninyo. Kinamuhian ninyo ito nung lumalaki pa kayo. Kaya kayong pinakanalilito, magulo, at wala sa sarili. Kaya ganyan kayo umasta. Pinapahiya ninyo ang sarili ninyo. Laging may labanan sa isip ninyo. Paano tayo naging ganito kakawawa? Pero dapat tahila tayo kasi sinusunod natin ang pinakamagandang reliyon. Sa kultura, tayo ang pinakamatatag. E bakit tayo nakaluhod? Kaya ang ginagawa natin, nilalait natin ang bansang nilipatan natin. Alam mo, naglalaro ka ng apoy. Panahon na lang ang bibilangin. Sabik na sabik akong makita ang sandaling dumating ng oras na yon, na ang mga makabayan, o hindi lang sila, kundi bawat isa, bawat tao, ay tatayo at magsasabi, alam mo, sawa na kami sa mga kalokohan mo. Lumayas ka na. Kung ayaw mong umalis, tutulungan ka naming umalis. Boom! Mangyayari talaga yan mga kaibigan. Kung hindi, mawawala kayo. Mas maganda ang meron kami. Para bumalik doon. Tanga namang isipin na dito kami lumipat para lang sa hotdog at baseball. Mas maganda ang meron kami. Para bumalik doon. Mas maganda ang vibes namin. Kaya bumalik ka sa bansa mo. Musika, tapos pagkain, Bumalik ka sa kultura mo. kasaysayan, nandyan, lahat ng nabanggit. Kaya bumalik ka doon. Wala sa mga ito ang totoo. Wala sa mga ito ang totoo. Kung totoo man yan, hindi sila nakatira sa Amerika nang nakaluhod. May kasabihan sa Punjabi na matagal ko nang kinikwestiyon dahil hindi ito tama sa politika. Pero may saysay ito. Sa tingin ko, bagay ito sa mga taong to. Kaya babaguhin ko ito. Sa tingin ko, may ilang Pakistani na makakaintindi ng kasabihang hiniram ko. Lumipat kami dito dahil gusto lang namin ng mas malaking kita. Wala kaming pakialam. Oo, ang dahilan kung bakit hindi kayo makapagkapera sa sarili ninyong bansang bulok ay dahil bulok ang mga bansa ninyo. Mahina ang ekonomiya at infrastruktura, walang kwentang politiko, mababang IQ ang mga tao, at wala silang kayang buuin. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Suportahan ang ICE dahil kung hindi, tinutulungan mong masira ang mga tao. Oo, galit na galit ako sa ICE dahil hindi nila dinedeport ang mas marami pang mga taong ito. Talagang nag-enjoy ako nung lumalabas araw-araw ang mga video ng mga operatiba ng ICE na dinadakip ang mga traidor na ito. Gustong gusto ko yon. Gustong gusto ko talaga. Noong mangyari yun kay Alexander Patti, o kung ano man ang pangalan niya, Pretty, Alexander Pretty at Renee Good, sa tingin ko yun ang pangalan niya. Pasensya na, wala akong naramdaman. Kita mo na ang nangyayari. Bansa mo, kung sinusuportahan mo ang pagkawasak ng pamilya. Oo, sinusuportahan namin ang pagwasak sa mga taong katulad mo. Karapat dapat kang masira. Kailangan kang ipa-deport kasama ng buong pamilya mo. Kailangan mangyari yan. Wasak! Kung ganon, tumira ka sa bansang sinusuportahan mo. Sana mabulok ka sa impyerno. Hindi mangyayari yan. Impyerno na kapag dineport ka namin. Mabulok ka sa impyerno. At makikita rin kita doon, babes. Sigurado ako. Kaya wala talagang mangyayari. Tingnan mo yung galit ng mga tao. Hindi ko kaya yon. Kailangan ko lang. May mga bagay na likas na lang. Di ko sure kung nasabi ko na ito dito o sa ibang video. May mga bagay na likas na lang. Halimbawa, lumaki akong taga-suporta ng cricket team ng Pakistan at nahirapan ako. Hindi ko sinuportahan ng cricket team ng Australia laban sa Pakistan hanggang 2021. Habil lumaki ako sa panonood kina Imran Khan, Wazir Makram, Shoaib Akhtar, mga alamat ng cricket ng Pakistan. Nang nagretiro sila, mas madali ko silang nabitawan
dahil sa kultura at unti-unti akong lumayo sa pangunahing lipunan ng Pakistan. Pero mahirap kahit sa akin matagal din. Hindi ko sinuportahan ang Pakistan. Hindi ko naman pinili ang Pakistan kaysa Australia sa kahit ano paman. Pwede mong sabihin na wala namang alitan, wala naman. Wala namang ibang larangan kung saan maglalaban ng Pakistan at Australia maliban sa cricket. Siguro, hindi talaga ako nasubok. Pero sa uli, ramdam ko pa rin na may mali. Paano nangyari yun? Ito ang cognitive dissonance. Ito ay, kailangan mong ibigay ang buong katapatan. Kaya naiintindihan ko na mahirap, pero kailangan mong subukan. At nangyari na rin sa akin ito. At siguro, sa tingin ko nakatulong ito dahil sa kultura, mas nararamdaman kong mas akma ako sa lipunang Australiano kaysa sa lipunang Pakistani. Sa tingin ko, wala nang kahit ano sa lipunang Pakistani na naaakma pa ako ngayon. Alam mo, may magagandang bahagi ang bawat kultura. Pero mas marami akong hindi sinasang-ayunan sa kulturang Pakistani kaysa sa mga sinasang-ayunan ko. Araw-araw nararanasan ng mga taong ito ang ganitong kalituhan. Sa halip na maghanap ng magugustuhan sa Amerika, pinili nilang kumbinsihin ang sarili na dapat nilang kamuhian ito. Tingnan mo, napansin mo bang tinawanan niya ang kulturang Amerikano gaya ng hotdog at baseball? Wala ka talagang nakikitang saya sa anumang Amerikanong bagay. Parang ibig kong sabihin, Amerika, wow, napakalakas na bansa. May Hollywood ka, may mga pelikula ka, dati kayong gumagawa ng pinakamagagandang pelikula. Sa totoo lang, medyo nadidismaya na ako ngayon sa mga pelikulang Amerikano. Musika. Pinantawanan pa niya ang musikang Amerikano. Seryoso? Mas marami kayong genre ng musika sa Amerika kaysa sa bilang ng mga musikero sa sariling bansa mo. Hindi ko nga alam kung anong bansa siya galing, pero masasabi ko yan ng may kumpiyansa. Hindi ako nagmamalabis. Hindi ko yan pinapalala. Sigurado akong mas marami tang genre ng Amerikanong musika kaysa sa mga mang-aawit nila. Ganyan kakomplikado ang industriya ng musika sa kanluran. Kung isasama pa ang Australia, Britain, at mga banda at musikero mula Canada, talagang marami. Madalas biruin ang kulturang kanluranin. Sa totoo lang, napakayaman ang kulturang kanluranin. Sinusubukan nilang maliitin ito sa pagsasabing fish and chips lang ang meron kayo. Pero ang kulturang pagkain ng Amerika ang talagang nanginibabaw sa mundo. Kahit saang bansa ka pumunta, may McDonald's. Hindi ko sinasabing yun lang ang meron sa Amerika. At hindi rin ako tagahanga ng McDonald's, pero Pizza Hut, McDonald's, Burger King, o Hungry Jack sa Australia, KFC. Ano ang naiambag ng bansa mo sa mundo? Hindi ko alam pinagmulan niya. Sigurado. So, sa impyerno ka rin mapupunta. Wala na ako pakialam kung saan ka galing kasi pare-pareho lang ugali ninyong walang utang na loob. Kung puro paninira lang ang ginagawa mo sa bansang tinitirhan mo ngayon, mas mabuting bumalik ka na lang sa bansang pinanggalingan mo. Punyetang paalala. Kung illegal kang naninirahan sa kahit anong bansa sa mundo at isantabi na natin ang pagiging hindi mo masaya sa bansang yon, dapat kang aksyonan, dapat kang ipadeport. At wala akong pakialam kung saang mabahong lugar ka nang galing bago ka napunta sa bansa yon. Hindi ka masaya? Umalis ka. Illegal ka? Umalis ka. Kung ayaw mong umalis, may mga handang magpaalis sa'yo. Magkikita tayo sa impyerno. Hindi. Sila muna ang mapupunta sa impyerno bago tayo dahil babalik sila sa bansa nila. 80% ng Somali ay nakakatanggap ng tulong mula gobyerno, gaya ng pabahay o benepisyo. Hindi lang ito nangyayari sa Amerika. Sa bawat bansa, bawat kanluraning bansa na tinitingnan mo, sa tingin ko Denmark ang naglabas ng mga estadistikang iyon. Denmark, Somali. Itong mga bansang sinasabing hindi maganda, pwede mong ilagay sa spectrum ng mga hindi magagandang bansa. Sa kaliwa, andoon ang pinakamaunlad. Ipakikita ko sa iyo ang estadistika. May nakita akong nakakatuwang estadistika kamakailan. Tanging India lang, sa hindi ko alam na dahilan, ang namumukod tangi sa mga third world na bansa. Tanging India lang ang talagang malaki ang naiaambag. Minsan, mas malaki pang ambag nila kaysa sa mga puti sa Britain, US at Australia. India lang talaga ang namumukod tangi. Di ko alam kung bakit, pero lahat ng ibang third world na bansa na titingnan mo, pabigat sila sa estado. Oh, ito na. Tingnan niyo ito. Tingnan niyo ito mga pare. Tingnan niyo itong nakakagulat na estadistika. Netong kontribusyon ng mga imigrante sa Europa, average ayan sa bansang pinagmulan. Tingnan niyo yung pinakamababa, Tandang Afrika. Ang Tandang Afrika, yung babaeng pinakita ko. Pati ang gitnang silangan. Syria, Libya, Tunisia, lahat ng bansang yan, di ba? At pagkatapos Morocco, tapos Turkey, at pagkatapos Pakistan. Mas maganda ang Pakistan kaysa sa mga bansang yon. Nagulat pa nga ako na mas maganda pa ang Pakistan kaysa sa Turkey. Tapos, meron kang Vietnam at Thailand. Sige, tapos, meron kang dating Yugoslavia. Meron kang Latvia? Hindi ko alam kung anong problema sa Latvia. Ito ang unang bansang Europeo, ang Latvia,
Tapos Bulgaria at Pilipinas. Nariyan din ang Lithuania, China at Poland. Hindi ko alam kung bakit nandito ang China at Poland. Kaya mas mababa pa sa 0 sa buong buhay nila. At halos 0 kada taon. Medyo mas mataas lang sa 0. Siguro mas mababa pa sa 500 euro bawat taon sa Hungaria. Tingnan mo, mga bansa sa kanlurang Europa. Nagugugulat ka ba na kanlurang Europa at Hilagang Amerika ang pinakamauundad na bansa sa mundo? Ang mga bansang ito ang bumuo ng pinakamahuhusay na bansa sa mundo dahil sa kanilang kultura. Tingnan mo. Alemanya, Espanya, Italia, mga Mediterranean. Pransya, UK, Hilagang Amerika. Amerikano ng guna. Nasaan ang Australia? Sigurado akong hindi kalakihan ng populasyon ng Australia doon. Kung malaki man, nasa listahan din siguro ang Australia. Nakakabahala yan mga pare. Ipinapakita ko anong mali sa industriya ng multikulturalismo. Tingnan niyo ang huling video o call sa mga Muslim. Hayagan nilang sinasabi ang gusto nilang gawin sa inyo. Hayagan. Hayagan. Hindi na nga nila tinatago. Kayo ang tamang pumalit, alam yon. Kailangan ko lang maintindihan, lalo na sa mga Muslim, sa politika o gustong kunin ang kapangyarihan sa iba. Ako si Mami. Kailangan nilang maunawaan yon. O Ilhan Omar. O Rashida Tlaib. Ang mga taong yon ay hindi basta-basta isusuko ang kanilang kapangyarihan. Tama, hindi nila agad isusuko ang kapangyarihan. At yan ang inaasahan ng Islam. Tama? Alam mo, sulit ba ito? Kasi may mga tao na pakiramdam nila, sige, ang kailangan gawin ay literal na alisin lahat ng mga gobernador na ito. Revolusyon, evolusyon. Kung may kakayahan kang pabagsakin sila nang hindi nadudulot ng malaking pagdanak ng dugo. Sa madaling salita, narinig mo bang sinabi niya? Kung may kapangyarihan kang pabagsakin ng gobyerno, kung alam mong mas mataas ang tsansa mong magtagumpay kaysa matalo, sige lang, gawin mo. Kahit sa Amerika o Britanya, ang Britanya ay may parang, 25 na MP daang lokal na konsehal. Muslim na lokal na konsehal at mga alkalde, lahat-lahat. 12 ng Muslim na MP. Dumarami ang bilang sa Amerika. Sinasabi nila sa iyo ang ambisyon nila. Hindi ko alam kung saan tayo nakatira. Ano pang ebidensya ang kailangan mo? Hindi ito istita. Lahat na ay nakabase sa istita. Diba? Kung kaya mong baguhin ang isang bagay pisikal, ang istita ay tumutukoy sa iyong kakayahan o kapasidad. gawin mo yon. Sige. Kung hindi mo kaya, magsalita ka. Sa ngayon, wala pa silang kakayahang pabagsakin ang gobyerno ng Estados Unidos. Kaya magsalita ka. Ganyan ang ginagawa ni na Mehdi Hasan, Mamdani, Rashida Tlaib, Ilhan Omar at iba pa. Nagsasalita sila para i-brainwash ang publikong Amerikano. At pagkatapos, malinaw na maraming Muslim na eskular ang nagsasabi sa'yo. Dito sila nagkakasama at pinapalakas ang kanilang tagasunod. Habang kayo mga karaniwang Amerikano ay parang, sige, maging mapagparaya. Pinapalakas nila ang mga tagasunod, kaya sila umaasta ng agresibo. Ipinakita ko lang ang mga video na yon. Sinasabi sa inyo na hindi na namin ito kayang tiisin pa. At iyon, alam mo, kung iyon lang ang kaya mong gawin, magpatuloy tayong magsalita. Magpatuloy tayong manawagan ng pananagutan sa mga tao. Tatawagin ka pa rin manggugulo kahit ano paman. Iyan ang pangunahing tungkulin. Tatawagin ka pa rin nilang manggugulo. Pero wala namang tumatawag sa mga imigranteng Tsino na manggugulo. Oo, may yun ang insidente ng rasismo. Pero walang natatakot na nandito ang mga Indian para pabagsakin ang gobyerno ng US. Mayroon ding ibang isyung kultural. Pero saan ka man tumingin, sa bawat bansa sa kanluran, may isang uri ng tao na laging hinahamon ng Estado ang kanilang mga demokrasya. Laging may grupo ng tao, kayo yon, kaya tawag sa inyo ay manggugulo. Kasama dyan ang daan-daang teroristang pag-atake. Sa totoo lang, hindi lang ito isang pasalitang mapayapang kilusan. Daan-daang pag-atake ng terorista, panggagahasa, pananaksak, pagpatay. Isang himala kung bakit mas marami pang mga politiko ang hindi pa rin tinatanggap ang realidad na kailangan mong paalisin ang Islam. Isang himala talaga. Hindi ko alam kung gaano pa karami dahil lalo lang itong lalala. Yan lang. Tungkol sa kalifa at sa mga nasa ilalim ng kalifa, pati na rin ang mga itinalaga at ang kanilang mga kwalifikasyon at mga ganung bagay. Kaya sa tingin ko, dapat tayo maging mas konserbatibo. Dapat talaga. Sa tingin ko, narinig mo siya. Ito ang gusto nila.
Tingnan mo, may mga ganitong tao rin. Buong pagmamalaking nakatayo si Isa Shahin, Muslim na hepe ng pulisya ng Dearborn, sa harap ng watawat ng Lebanon. Watawat ng Lebanon. Bakit may watawat ng Lebanon? Sa Dearborn. Sa opisyon na gusali ng Dearborn o gusali ng konseho, hayagan niyang ipinagmamalaki ang pagbabago sa departamento niya. Pinuri niya ang Arab-American niyang puwersa ng pulisya na ngayon ay 45% Arabo mula 3% dati. Ipinagdiriwang niya ang respeto sa pagsusuot ng hijab kahit sa harap ng hustisya. Tingnan mo siya. Si Diana ay isang matatag at kahangahanan asawang Palestino. Nang sumali ako sa departamento, halos 50% ng Dearborn ay Arab-American. Mas mababa sa 3% ng aming pulisya ang kumakatawan sa komunidad na pinadilingkuran namin. Minsan hindi magiliw ang departamento sa naibang tao. Ngayon, ang Dearborn Police Department ang kaduran na gusto ko sanang pasukan nung simula ng aking karera. Sumasalamin ito sa mga pinapahalagahan ko. Kumakalat na ang kanser, mga pare. Pinapasok na nila ang bawat sangay ng gobyerno. Mula sa kapulisan hanggang sa militar ng US din. Plano ko sanang gumawa ng video tungkol dyan. Kailangan kong hanapin ang video. Ang militar ng US, mga pare, direktang inaatake ng pagpasok ng mga Muslim. Ang pinakamalakas na puwersang militar sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa madaling salita, ang Amerika na lang ang natitirang depensa ng kanluraning sibilisasyon dahil karamihan sa ibang demokrasya sa kanluran ay halos walang hukbo. Kung wala ang Amerika, hindi tayo makakalaban. Hindi nga natin kayang labanan ang Hamas, lalo na ang mga bansang may nuklear na kapangyarihan tulad ng Pakistan at malalaking bansang Muslim gaya ng Indonesia at Turkey. Kung wala ang Amerika, yari tayo. Kung wala ang US military, yari ang Amerika at pati ang sarili nilang militar. Kaya napasok na rin ang ating Kongreso. Ang mga pulis sa buong Amerika ay napapasok na rin. Pati ang militar ng US ay napapasok na rin. At may ideolohikal na katiwalian. Pasensya na, pati universidad natin ay napasok na rin. Ang mga dapat sanay nagbubuklod sa bansa ay ang inyong mga pagpapahalaga na nagsisilbing pandikit ng kaayusan at nagpapatibay ng pagkakaisa. Ang mga pagpapahalagang ito ay inaatake mula sa lahat ng direksyon, mga kaibigan. Tingnan ninyo, naghihirap ang Amerika. Pinapangalagaan nito ang komunidad, kung saan 45% ng opisyal ay Arabong Amerikano. Nire-respeto ng departamento ang dignidad at karapatan ng lahat, kabilang ang pagsusuot ng hijab, kahit sa sistema ng hustisya. Isa itong departamento na gumagawa ng makabuluhang hakbang para tugunan ang makasaysayang hindi pagkakapantay-pantay. Sama-sama, nakabuo tayo ng isang pulisya na pinahahalagahan ang pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay at respeto. DEI, pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay. Naglilingkod sa buong Dearborn na may danggal at integridad. Alhamdulillah, ikinararangal kong maging hepe ng pulisya. Napakaganda. Kailangang walang laman ang Dearborn. Kailangang walang laman ang Minnesota. Habang tumatagal ang pagkaantala, mga pare, mas nagiging radikal at mahigpit ang mga hakbang na kailangan ninyong gawin para ayusin ang lipunan. At may isang bansa, hayaan ninyong tapusin kong video na ito. May bansang matagal nagdusa sa Islam sa loob ng mga siglo, pero nananatili pa rin sila. Baka may matutunan ng kanluran mula sa India. Sa halip na pagsabihan sila tungkol sa pagtrato sa mga Islamista, baka mas dapat tayong matuto mula sa India at posibleng China. Pakinggan ang politiko ng India na ito. Walang mas totoo pang sinabi ang kahit sinong politiko tungkol sa Islam kaysa rito. Alam natin na kung saan malaki ang populasyon ng Muslim, laging may kaguluhan dahil iyon ang sinasabi ng ideolohiyang Islamiko. May 200 milyong Muslim sa India, pangalawa sa pinakamalaking populasyon ng Muslim sa mundo. Sinasabi mong kahit saan nakatira ang mga Muslim. Kung lumampas sa 30% ang mga Muslim, nanganganib ang bansa. Parang pagkamuhi ang dating niyan, parang wika ng pagkamuhi. Madaling sabihing pagkamuhi ito. Nagpapakita ako ng kabaitan sa kanila sa pamamagitan ng hindi pagpapapasok sa kanila sa India. Artikulo 14 ng Konstitusyon ng India ang nagbibigay ng karapatang iyon. Karaniwang liberal na babeng kanluranin. Wala silang alam, wala silang kaalaman tungkol sa Islam, wala silang pag-unawa sa ideolohiyang Islamiko. Pero hindi nila pinalalampas ang pagkakataon na magpakitang banal sa harap ng iba. Ito ang karapatan sa pagkakapantay-pantay, gaya ng alam mo, para sa lahat ng tao na naninirahan sa India. Mali ang interpretasyon mo sa Artikulo 4. Ang Artikulo 14 ay naggagarantiya ng pagkakapantay-pantay ng mga magkakapantay. Heto ang halimbawa. Hindi pa pantay-pantay ang lahat ng tao. Hindi pantay-pantay ang lahat ng tao. Hindi karapat-dapat ang mga Muslim na magkaroon ng pantay na karapatan sa mga appointment. Walang pantay na karapatan dahil magkaiba sila ng kategorya.
Maaring tunog hindi makatarungan ito. Pero pasensya na. Narinig niyo sila. Narinig niyo ang sinasabi nila. Tingnan niyo ang taong ito. Narinig niyo sila. Panuorin niya ito. Sa kasamaan palad, sa panahon na yon, hindi natin ito inuulit ng sapat o wala tayong matibay na konsepto ng akida sa isipan natin na ang Islam ay hindi dumating para makisama lang. Hindi ito galing sa Islamophobe. Daan-daang Muslim eskolar ang nagsasabi nito. Alam nila at alam ko rin ang tungkol sa Islam. Nagsulat pa ako ng libro tungkol dito. Al-Islam ayo, Islam, la. At ang Islam, ya'alu wala yu'ala alay. At ang Islam ay itinataas at walang anumang mas mataas pa sa Islam. Hindi natin dapat isipin na ang Islam ay dumating para makisama lang sa ibang relihiyon o ituring na isa lang ito sa marami at may bahagi rin sila sa katotohanan. At meron silang bahagi sa katarungan at meron silang bahagi sa, alam mo, tamang pagsamba kay Allah. Ang tamang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating ang Islam upang itama ang lahat ng iyon. Dumating ang Islam upang alisin ang pang-aapi ng lahat ng mga relihiyong iyon. At ito lamang ang katotohanan at ito lamang ang tanging daan tungo sa katarungan. Iyon lang. Nandito sila para baguhin ang iyong reliyon sa kahit anong paraan. Kaya tama yung Indian na politiko. Ang mga mataas na prinsipyo at pagpapakitang tao na parang nagkakaisa at kumakanta ng kumbaya hanggang doon lang dahil sinasabi na nila kung anong gagawin nila sa'yo. At darating ang araw na gagawa sila ng hakbang. At mapipilitan ka ring gumawa ng sarili mong hakbang bilang ganti. Sana tayong manalo. Sana hindi sila ang manalo. Pero oo, siguro panahon na lang ang magsasabi.